Inverter plasma cutter. For today's video kadeway, ituturo ko sa inyo yung mga basic principle nitong plasma cutter natin, yung mga component na bumubuo nito at yung application niya. Unang-una kadeway, pag-usapan natin yung basic principle. So basically, kailangan natin ng electric current, conductive material which is yung bakal natin, yung workpiece natin, naka-connect yan sa ground natin, at meron tayong gas which is yung gamit natin is compressor. So kailangan natin ng compressed gas, pwede rin nitrogen. Yung flow of operation nito kadaiway, paano tayo maka-create ng plasma is unang-una meron tayong compressed gas na lumalabas dito. So itong nozzle natin, pag dinikit ko yan sa material natin, mag-create yan ng electric arc. Yung electric arc na yan, yun yung mag-ionize ng gas natin, which is yun din yung mag-create ng plasma natin. At yung plasma na yan kadeway is napakainit yan, tutunawin niya yung bakal natin, at yung compressed gas na lumalabas din is yun din yung magbublow ng molten metal. So yun din yung mag-clear ng molten metal natin para meron siyang cut na. So, ganyan lang kasimple kadeway. At ngayon, at ito naman yung mga component niya kadeway. So, meron tayong machine dito, which is dito na yung ano natin, dito na naka-integrate lahat. At ito na yung ground niya. Ito yung papuntang nozzle. Yung nozzle natin meron ding switch. So, yan, switch yan para lalabas yung compressed air natin. At dito yan nakakabit yung switch natin. And then meron tayong connection sa compressed gas natin. Yan, galing to sa compressor natin. So lagi nyo ring tandaan kadeway, pag gagamit kayo nito is dapat yung working pressure nyo is nasa 4 bars to 5 bars lang. So hindi natin pwede isagad kasi masisira naman yung machine natin. Hindi rin tayo pwedeng bababa kasi hihina din yung cutting natin. And then, so okay na tayo sa mga principles niya kadeway, okay na tayo sa mga component niya, turo ko na sa inyo. So yung next video nito is himayin pa natin siguro to, tanggalin natin yung mga parts nito, ano yung mga parts nito. So siguro sa next video. So yung last nito kadeway is yung application niya. So itong plasma cutting kadeway is napakaganda tong machine na to. So pwedeng pang additional nyo sa shop. So napakaganda tong pang-cutting natin sa mga plate, pwede to sa mga stainless steel na sheet, at ito sa galvanized na sheet. So halimbawa kadeway, meron tayong ika-cutting na bilog dito. So hindi na kaya ng ating grinder yan. For example, ganito kalaki yung bilog natin. So pwede naman tayong gagamit ng hole saw, pero yun nga lang is hindi na, kung ano lang yung size ng hole saw natin, so yun lang din yung kayang makat niya. So which is kung meron tayong plasma cutter, so kahit anong diameter ng bilog natin na pwede natin i-cut, pwede tayong makagawa. So mga basically napakaganda to sa mga application na for specialized cut. So kahit anong shape na gusto nating gawin is pwede nating magawa sa ating plasma cutter. So ngayon kadeway is siguro okay na. So ngayon i-try nating i-cut to para makita nyo kung ano yung performance nya. So itong table na to kadeway is ginawa ko lang to para sa ating plasma cutter. Napaka-importante itong cutting table natin na to kadeway kasi yung spark na yun is napakalakas ng spark nyan. So yan, bumubuga ng yung molten metal, yun yung binubuga niya eh. So kakalat yan. So fire hazard siya. So kailangan meron tayo nito para hindi kakalat yung spark na yan, at meron tayong pangsalo. So yan na yung pangsalo natin. Pwede nating matatanggal to. So ayan, pag marami na yan, pwede na nating itapon yung waste natin. At
itong table din natin kadeway, halimbawa malaki yung materials, so pwede nating i-push pa ganyan at pwede din nating matanggal to, so both side, so ganyan lang. And then lastly kadeway is yung exhaust fan natin. So habang nagka-cut tayo, importanteng meron din tayong pang extract ng usok. So yan. So pag nagka-cutting tayo, iingay yung sound natin. So yan. At yan, palabas natin kasi yung shop natin is sarado na, no. So kailangan nating proteksyonan yung baga natin. And then syempre kadewa, yung PPE natin, napaka-importante yung PPE natin. Una natin yung machine natin kadeway. So yung 15, 20, 25, 30 to 40, yan yung current natin. So sinet ko lang siya sa mga 23. Ayan, kalagitnaan ng 20 to 25. So okay na yung ground natin. And then yung compressed air natin, so ito yung pressure reducing valve nya. So buksan natin para meron na siyang supply na compressed air. Ngayon buksan na natin yung exhaust fan natin kadeway. Tara, cut na natin. Yung PPE natin kadeway, meron tayong hat, meron tayong safety glass, at syempre naka-cover all tayo, or pwede namang long sleeve, basta maproteksyonan lang yung kamay natin. Meron tayong gloves, and mas maganda gamitin natin to. So ito, welding gloves, and then naka-safety shoes tayo. So tara, cutting na natin.